Director, dito po, okay, nung kailan ho ba yung pinlano, yung pagkasapu ng operation na ito? Well, nagkaroon po ng coordination ng Lunes mismo at ilang beses po nakipag-usap po kami sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate dahil may informasyon nga po kami na maaring dumalo sa session na yan dahil yung issue po ng patungkol po sa impeachment, maaring i-transmit yun. So it's a major event po na nagbabasakali kami na nandiyan siya. At yun nga po, lumabas po na nandoon nga siya. Tapos, okay, nung namataan nila si Senator Bato na bababa ng sasakyan, nagkataon lang ba talagang naghihintay na doon yung ating agents? May coordination po kasi yung mga point of entry, doon po tayo talaga mag-aabang. Pwesto. Oo. Opo, kaya nga po kami, ang ginawa namin, babae yung isang nakapwesto ron po kasi ang assumption namin, he is a former chief PNP, alam niya ang law enforcement, na pag binigyan ka na may warrant of arrest, ang gagawin mong logical is, tingnan mo yung warrant of arrest, kung ito ba yung may problema, kung totoo ba, at tatawag ka ng abogado. Pero hindi po ganyan nangyari, kumaripas na po siya ng takbo eh. Kaya hindi na po nakapag-usap ano po. Director, para sa kaalaman ng ating mga kapatid, paano po ba pag nagsaserve? Paano yung proseso? Ano po, mag-i-inform po yung logical lang, mag-i-inform, magpapakilala na kami ay mga law enforcement authority, either PNP kami o NBI, may dala po kami mandato de arresto, arestuin po namin kayo at babasahan po ng mga karapatan nila. Ng pag-uusap po gano'n. Kaya nga po ang sinabi niyan ito, Ibaldewan, maaari po ba kayo sumama sa amin? Mahinahon po yung unang pag-uusap niyan. And ang pag-serve po ng warrant, yung reasonable necessary force kung kinakailangan, pwede naman po talagang gawin kung may resistance po. So ang sinerve po sa kanya ay yung ICC, warrant of arrest. ICC warrant po, yung dala po natin. Ano po? Yun po yung hawak po nila. At Ng NBI. Ng NBI, opo. So ipinakita, dapat yon ay kinausap, ipinakita, Opo. tapos... Ipapakita po, hindi na po nagkaroon ng ganung pagkakataon. Dahil nung nagpakilala pa lang na itinulak na po niya. Isinalya niya po yung aming agent. Maliit po yun na agent na babae. Siguro baka wala, kalahati lang po siguro si Senator Bato, baka hindi pa eh. Wala ho bang body cam ang ating mga ahente? Sinecheck ko po kung sino yung mga naka-body cam noong panahon po na yun. Not all of our agents were wearing a body cam. Saka ang ano naman po dyan, Ma'am Cheryl, may CCTV naman po. So kung naipakita naman po yung pagkaripas ng takbo niya doon sa banda na hagdanan, maganda maipakita rin po yung pagpasok pa lang po niya doon sa premises po, sa building po ng Senado. Okay, sa ganun po, pag nagsisilbi tayo ng warrants of arrest, ay once na basa, dapat yon ay sasama po yung sinisilbihan. Pag Unless, halimbawa, sinabi ng abogado na questionable to, check natin kung bakit. So may pangtal. Pero sasama pa rin po, matiwasay pa rin po. Wala naman po kami badak. Dapat na yung normal po kasi niyan, pag nakuha yung subject, poposasa na yan eh. So ang instruction naman po sa kanila, dahil senador nga, medyo bigyan po ng due regard. Kaso hindi na po umabot doon sa punto ng pag-uusap dahil yun nga po, tumakbo na po siya. At dahil tumakbo po siya, talagang hahabulin po siya para makuha. Tama po ba? Kasi ang natural course po, di ba, pag tumatakbo, habulin mo. Oo. Kasi tsaka po ang law enforcement, talagang ang mandato po niyan, at alam po ni Senator Bato yan, ang mandato niyan is, you are allowed to break entry to serve warrant. Pag unforced po, tumatakbo, habulin mo. Kahit saan po pumasok yan, especially public po na lugar, pwede po talagang habulin para makaresto po. At kaya ang tinarget ay yung plenaryo dahil doon ay limitado na po na makakapasok. Hindi po, kahit po sa plenaryo, actually, pwede po talagang pasukin. Although, as a matter of instruction po, syempre, pag doon na sa plenary, parang somehow, there is a parang anong tawag dito, practice na i-respect natin yan. Parang sacred yan dahil yun yung grounds mismo where the Senate is doing their session. Pero kung technically po, legally, kahit po doon, pwede po pasukin. Lalo-lalo na, alam naman natin yung Senate is being leased, being rented. So, ibig sabihin, it's a public place po. Hindi, it doesn't really belong nasa kanila lang po. Of course, you are expecting a reasonable degree of privacy po sa mga ganyan po.
Kailan po ikinasa ito? At marami rin po ang nagtatanong kasi iba sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, ang PNP po ang nanguna doon sa pag-serve. Tama Dito po po. this time NBI. Why NBI? It was the warrant was coordinated po sa amin eh. Kaya nung umaga pa lang po nung Lunes, meron po kami mga naging coordination meeting sa Office of the Sergeant at Arms para po kami, kung if we will be given entry and magkaroon kami ng presence within the Senate premises, which they granted po sa mga NBI po. Sorry, Director, sino po ang nagbigay ng Sa directives Office of po? the Sergeant at Arms po. Hindi po, Office of the Sergeant. bakit po NBI ang nanguna po sa operation? Kasi dati di Well, ba nasa amin PNP? po yung warrant. The warrant was communicated po sa amin eh. Oh, okay. I cannot give so much details on how the warrant was communicated and given kasi po, those are operational procedures that we'd rather not make public kasi po, we are expecting na may mga maaaring may dumating pa po ng ganitong situation. Yung pong aming operational protocols, ayaw naman po namin malabas po sa publiko para po wag compromise yung operatiba at saka yung operations itself po.